So, okay. Ito yung madalas nasisira sa mower. Yung kanyang gearbox dito sa may dito sa ulo niya, yung sa may trimmer. Yung madalas nasisira yung gear dito sa loob. Kaya imbis na bumili tayo nito ng buo, mahal eh. Kahit piki, mahal. Ayusin na lang natin. Ang kailangan lang naman na ibilhin ito. Mura lang ito eh. Makabili kayo nito ng wala pang 100. Ang pangalan pala nito ay pagka bumili kayo sa online, ang itatype nyo lang doon ay brass cutter gear assembly. Tapos ito na yung lalabas. So kung ang mower nyo ay GX35 na Honda, yung siyam ang ngipin. Kasi ito yung papasok sa ano eh. Siyam, itong dito, hindi ito ang ano siyam. Yan o, yung ngipin na yan. Hindi ito. Kasi ito yung papasok dun sa spline na kukunikta na dun sa mower. Yung bearing naman ito, hindi naman ito nasisira eh. Yung gear lang niya. So, ang kailangan lang para matanggal yan, kailangan natin ng ganito na tools. Yung high temp na grasa para ano, tumagal yung gear natin. Okay. Bubuksan na natin. Unahin natin sa since hindi ito aabot, malalim eh. Nakita nyo? Malalim yung hindi aabot ng kanyang uso. Kaya gagamit tayo ng long nose. Yung long nose ko ano to eh, DIY. Kasi hindi siya aabot, ginawaan ko siya ng ano, ayun, ginirinder ko para magamit. So hindi naman sa kabawasan sa function niya. Long nose pa din naman siya. Hindi matigas siya. Ayun. So ito lang yung kailangan tanggalin, yung kanyang lock na ring. Pagkatapos niyan, naibababa na to ng ano, kahit pukpukin lang. Ayun na, lumabas na. Huwag po kayo matakot na. Pukpuk basta sa kahoy lang. So ayan, diba? Dali lang. Ito yung nangyari sa ano, gear. Tingnan niyo yung gear. Ayun, hindi nagpo-focus. Ito yung kanyang grasa. Ito yung nangyari sa gear natin. Lumalim. Wala na. Ayun. Ito yung madalas nasisira. Tapos meron pa siyang isang ring dito. Tatanggalin din natin yan. Tapos para matanggal ito, kahit pupukin lang natin ito ng ano, martilyo. Wala naman tayong tools na pantanggal nito, pero pwede natin yung persahin. Hindi naman sira na yan eh. So, pwede yan sirain. Ingatan lang na hindi masira itong bearing. Kasi ibabalik lang. Babalik natin. So ayan. Madali lang siya. Ang galit. So, ganun din. Ipukpok lang din natin. Yun, tanggal na. Ayan. Yung grasa niya, ano, parang puno naman siya ng grasa. Pero ewan ko bakit siya nasira ng mabilis. So yun. Natanggal na. Ito nang tanggalin natin yung bearing. Medyo may katigasan to eh. So kailangan persahin. Kung meron na sana tayong pang ano, tanggal nito yung parang tinihigpitan dito, tinutulak. Wala eh. Kaya martilyo, pwede na yan. You know. Ayan, diba? Umano na. Lumusot na. So, kunting ano pa.
Durug-durug yung ano niya, oh. Ngipin niya. Nagkabungi-bungi. Kahit may grasa, nagkaganon siya. Ibig sabihin, maano siya. May nang nilalang. Ano natin ang lungnos at saka martilyo. Yun, natanggal na. Yun. Tapon yun. Babalik natin itong dalawang bearing sa bago na nating gear. Hawakan na natin itong ano niya. Tapos lagay natin itong pamukpok. Pako pwede rin eh. Tapos ganun natin. Tingnan nyo. Ayan o. Lumalim na. So isang pukpok pa yan. Dalawa. Tanggal na. Hindi na lang. Isang sikwat na lang ng lungnos yan. Yun. Tumalsik. Oh, ayan. Babalik natin yung mga bearing yan. Yan, tapos babalik na natin yung bearing. Ting pukpok na yun. Pag nagpukpok tayo ito, lagyan natin ng kahoy. Ganon. Mahinang pukpok lang. Para di masira yung bearing. Okay, ayan na. Nakabit na. Okay na. Tapos, ito naman. Nalagyan natin ng unting grasa. Nakalak na siya. So, lalagyan na rin natin. So, ayan. Oh, kita nyo? Nagtagpo na sila. Umikot na. Pag iikutin mo to, umikot. Tsaka wala nang alog. So, okay, ayan na. Ganun lang siya kadali. Siyempre, lalaanan pa din ng oras. Pero, kaysa man naman ipayos. Paayos nyo pa.
mas maglaan kayo ng oras doon. Pupunta kayo, dadalhin nyo yung sira, tapos magbabayad pa kayo.